Kontrolado pa ba ng Diyos sa mga bagay-bagay? Visual aid number 1. Ang nakikita natin sa screen, headline, Balita sa buong daigdig. What will happen if we fail to meet the climate change 2030 deadline? It's now or never, sabi ng mga sayantipiko. Ano ba mangyayari kapag natapos ang 2030 deadline at walang nagawang solusyon? Ang sea level tataas ng 5 meter. 10 tanyag na siyudad sa mundo lulubog ayon sa United Nations at World Economic Forum. Hindi na global warming ang itatawag dahil lalong iinit ang mundo sa 2030. Tatawagin na itong global boiling ayon kay Antonio Guterres, Secretary General ng United Nations. Kaya hindi biro-biro ang 2030 deadline. Visual aid number 2. Itong dahilan kung bakit nagdemonstrasyon ang 1,000 scientists. Nakasulat sa placard nila, Let the Earth Breathe at Klima Revolution. Nanawagan sila sa mga bansang superpower, solusyonan ang climate change sa halip na digmaan at pananakop. Ano ba ang climate change? Ano ang pinagmulan nito? Maraming dahilan. Focus lang tayo sa nangungunang dahilan para hindi tayo mag-overtime. Visual aid number 3. Nagsimula ito taong 1800 at lalong malala ngayon. Ang sinisisi ng 1,000 scientists ang Industrial Revolution. Dahil ang mga negosyante mula 1800 gumagamit na ng mga chemical gaya ng greenhouse gases, methane, chlorofluorocarbon, partikular na ang carbon dioxide, para patakbuhin ng kanilang mga pabrika. Ang singaw, usok, nandito sa mundo. Ito ang ipinoprotesta ng 1,000 scientists. Let the earth breathe. Hindi makahinga ang mga tao. Ayon sa World Health Organization, sa 8 bilyong tao, 1% lang ang nakakalanghap ng talagang sariwang hangin. Visual aid number 4. Ang masama, umabot ang mga singaw ng chemical na ito sa ozone layer. Ang ozone layer, inilagay ni Jehovah kulandong o payong upang hindi ito magustong-gusto ang init ng araw sa mundo. Ito ngayon ay nabutas dahil sa Industrial Revolution. Ito ang nasa isip ni Bill Gates, isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo, nang sabihin niya, we need to transform the way we do almost everything. Bakit sinabi ito ni Bill Gates? Visual aid number 5. Ang ating nakikita sa screen galing sa Gumising, July 22, year 2000. Tinatalakay ng Gumising dito ang nangyayari sa Antarctica. Dating tinatawag ang kontinenteng ito na air condition ng mundo, kaya walang global warming. Pero iba na ang tawag ng mga sayantipiko sa dakong ito. Kontinenteng nanganganib. Bakit? 116 ton, tipak-tipak na yelo ang natutunaw taon-taon. Sa Gumising na ito, 23 taon na ang nakalilipas, nagbabala na ang tapat at matalinong alipin ng ganito. Ang sabi ng Gumising, doon sa kaitaasan ng papawiri ng Antarctica, nagkaroon ng isang butas sa ozone layer ng atmosfera na 2 ulit ang laki sa Europa. Sabi pa ng Gumising, kapag nalusaw ang yelo sa Antarctica, ang sea level tataas ng 65 meter. Gaano ba kataas ang 65 meter na sinabi ng Gumising? 20 beses na mas mataas sa UPS Kingdom Hall.
Ibig sabihin, kung walang Jehovang makikialam, mamamatay tayong lahat. Kaya ang tanong, kasama tayong mga JW, kung walang Jehovah na makikialam, mamamatay tayong lahat. Kaya ang tanong ng ating Awake magazine, can our planet survive? Salamat sa visual aid. Take note, nung hindi pa tayo JW, ang Diyos natin may mata pero hindi nakakakita. Totoo ba yun sa karamihan sa atin? Si Sister Calso, tanungin natin, totoo ba yan, Sister Calso? Kasi nung hindi pa JW, Sister Ampi, inihatid siya ni Brother Danilo Calso sa 3 simbahan. St. Jude, tabi ng Malacanang, Quiapo at Baclaran. Ngayong si Jehovah na ang Diyos niya, natin, hindi lang may mata, makapangyarihan pa. Tanong, gaano ba kalakas ang kapangyarihan ni Jehovah natin, ng Diyos nating si Jehovah? Basahin natin ang unang salita sa Biblia sa Genesis 1:1. Ang sabi dito, nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang salitang nilalang dito galing sa Hebrewong salita na bara. Ang kahulugan ng bara sa English, causing the existence of something from nothing. Visual aid number 6. Ang nakikita natin sa screen, Milky Way Galaxy. Ang galaxing ito, sisiw na bahagi lang ng langit na nilalang ni Jehovah from nothing to something. Ayon sa mga astronomo, sa labas ng Milky Way Galaxy, meron pang more or less 250 billion galaxy. Mind-blowing yan, kaya focus lang tayo dito sa Milky Way na nakikita sa screen. Dito lang, mamamangha na tayo sa kapangyarihan ni Jehovah. Sa loob ng Milky Way Galaxy yan, nakakita mga astronomo ng more or less 250 billion bituin, gaya ng araw. Alam ba natin kung gaano kalaki, kalawak ang Milky Way Galaxy? Kung ang sasakyan kasing bilis ng speed of light, katumbas ito ng isang kotse na tumatakbo ng 300,000 kilometer per second, dulot-dulo, gugugol ka ng 100,000 taon. Nasa loob naman ng Milky Way Galaxy, ang solar system na kinalalagyan ng ating planetang lupa. Alam ba ninyo kung nasaan ang solar system? Tingnan nga natin sandali yan. Yung solar system. Nasa gilid lang tayo. Tuldok lang ang solar system. Lapitan natin ang gilid ng Milky Way Galaxy niyan, visual aid number 7. Para makita natin ng buong buo ang solar system at planetang lupa. Yan ang solar system. Ang araw kulay pula, 8 planeta umiikot sa araw, isa rito ang planet Earth. Ituro nga ninyo kung nasaan ang Earth. Tawagin natin si Riden Miranda. Pakituro mo nga, please, kung nasaan ang lupa. Okay, tama. Pangatlong planeta tayo mula araw. Ang Milky Way at solar system, nakita lang ng mga astronomo noong taong 1600. Panahon nito ni Magellan. Bago nito, pagkamatay ng uling apostol na si Juan noong 100 CE, popular ang haka-haka na di umano ang lupa nagmula sa dambuhalang itlog na napisa, may lumabas na mga hayop, dito nakapatong ang mundo. Pero noong 1513 BCE,
Sinulat ni Moises ang ganito sa Job 26:7. Inilatag niya ang impapawid sa dakong walang laman, gaya ng ating nakita kanina, at ibinitin ang mundo sa kawalan. Ganyan-ganyan ang nakita ng mga astronomo noong panahon ni Magellan. Ibig sabihin, nauna si Job ng 3,000 taon bago nakita ng mga astronomo na nakabitin ang lupa sa wala. Si Propeta Isaias naman, 2,300 years bago nakita ng mga astronomo, pinakita na ni Jehovah kay Isaias ang solar system. Balik nga natin yung solar system para ma-imagine natin kung ano yung sinasabi ni Isaias. Ang sabi rito, tumingala kayo sa langit at tignan ninyo, solar system. No? Yung nakita natin kanina. Sino ang lumalang ng mga ito? Siya ang nagbigay ng utos sa hukbo nila, binibilang niya sila, tinatawag silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas niya, si Jehovah, kamangha-mangha ang kapangyarihan niya, walang isa man sa kanila ang nawawala doon sa orbit. Pag-usapan natin ang sinabi ni Isaias, nakababasa lang. Kamangha-mangha ang kapangyarihan niya. Ayon sa mga astronomo, ang revolusyon ng globo, pag-ikot sa araw isang taon, may bilis na 100,000 kilometer per hour. At the same time, umiikot siyang parang trumpo sa sariling axis tuwing 24 oras sa bilis na 1,670 kilometer per hour. Tanong, bakit hindi nahihilo mga tao sa dalawang pag-ikot na ito ng napakabilis? Bakit hindi natin nararamdaman dito sa Kingdom Hall? Isa pa, ang globo o mundo, bilog, di ba? Bakit hindi nalalaglag sa kalawakan ng mga tao sa ibaba ng globo? Ang Pilipinas nandito sa gawing gitna. Pero ang Australia, dito siya sa ibaba ng globo. Bakit hindi nalalaglag sa kalawakan ang mga Australiano? Paano sila nakakapamuhay ng normal gayong nakatiwarik sila? Ito ay dahil sa isang mysterious force na natuklasan ni Isaac Newton noong 1687 CE, ang gravity. Gaya ito ng batubalane, pero hindi nakadikit ang paa natin sa lupa. Ang inilagay ni Jehovah's gravity, katamtaman, swabe. Kaya ang mga Australiano, nabubuhay sila ng normal. Naglalakad, tumatakbo, nakakalundag, nang hindi nalalaglag sa kalawakan kahit nakatiwarik. Dahil ito sa tinatawag ng mga scientificong mysterious force. Oo, si Jehovah ganyan. Kamangha-mangha, awesome, omniscient, omnipotent. Ibig sabihin, super talino, all-powerful. Sa loob ng bilyong-bilyong taon, kontrolado niya ang solar system na nakita natin kanina. Organisado, walang nagkakabanggaan. Sabi nga ng isang eksperto sa isang debate, Big Bang versus creation. Sabi ng creation, kung ito ay Big Bang, why is the universe is so perfect? Tanong, ang Diyos na Jehovah na pinag-uusapan natin na lumalang from nothing to something, kaya ba niyang i-repair ang nabutas na ozone layer? Kaya ba niyang ibalik ang natunaw na yelo ng Antarctica? Kaya ba niyang ipatigil ang mga digmaan gaya ng Russia, Ukraine at Israel-Hamas war? At dahil kay Jehovah ang dagat, kaya ba niyang ipatigil ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at South China Sea na mitya ng digmaan? Salamat sa visual aid. Mga kapatid, mga Bible study at mga special guests.
Sa totoo lang, hindi dapat ganito ang mundo. Hindi ito ang orihinal na layunin ng Diyos. Balikan natin sandali ang kasaysayan upang ma-recall bakit nagkaganito. Pagkatapos, pag-usapan natin ang solusyon kung paano kokontrol ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Visual aid number 8. Ito ang lupa. Tinawag ng mga astronomo, jewel in the sky. Sinabi rin nila sa 8 planeta, ito lang ang habitable. Dahil lupa lang ang may 70% tubig. Pagkatapos lalangin ng mga langit from nothing to something, ibinaling niya ang kanyang pansin sa lupa upang simulan ang kanyang obra maestra. Naganda muna siya ng isang maliit na paraiso sa lupa sa gitnang silangan. Sa dulo ng ika-6 na araw, nilalang si Adan at Eva. Basahin natin ang orihinal na layunin ng Diyos, kabaligtaran ng nangyayari ngayon. Genesis 1:27-28. Ang sabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya siya lalaki at babae. Gayon din, pinagpala sila. Sinabi ng Diyos, magpalaanakin kayo, magpakarami, punuin niyo ang lupa, pangasiwaan iyon, at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat, at lumilipad na mga nilalang sa langit, at bawat hayop, buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa. Visual aid number 9. Pagkatapos ibigay ang instruksyong ito sa mag-asawa, mababasa sa Genesis 1:31 ang ganito, at nakita ng Diyos, lahat ng ginawa niya napakabuti, perfect. Sinabi kay Adan, pamahalaan at pangasiwaan ninyo, gawing paraiso ang buong lupa. Kaya masaya sila Adan at Eva. Walang mahabang listahan ng utos, walang 10 commandment. Isa lang ang tagubilin upang patuloy nilang ma-enjoy ang buhay na walang hanggan. Basahin natin ang tagubilin sa Genesis 2:16-17. Ang sabi, inutusan ng Diyos na Jehovah ang tao. Makakakain ka mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyang ka, pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka mula roon, tiyak, mamamatay ka. Bilang lumalang sa kanila, karapatan ba ni Jehovah na magtakda ng tuntunin kung anong mabuti at masama? Oo, karapatan niya ito. Kapag napatunayan nila na sila'y masunurin, makakain din nila ang pansamantalang bawal na bungang kahoy. Pero merong isa na kinwestiyon ang sinseridad ni Jehovah, pati ang karapatan ng Diyos na magtakda ng tuntunin. May katusuwang niyang sinabi, nagsisinungaling si Jehovah sa inyo. Sino siya? Isa siyang dating tapat na anghel na naging Satanas ng Diablo. Ang ibig sabihin ng Satanas, resistor, mananalansang, Diablo, slanderer, maninirang puri. Sinalangsang niya ang Diyos at sinirang puri si Jehovah. To cut the long story short, si Adan at Eva, walang utang na loob. Walang utang na loob. Nakinig sila sa mananalansang at maninirang puri na noon lang nila nakilala at narinig. Kaya hindi sila karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Damay tayong lahat bilang mga inapo ayon sa Roma 5:12. Kaya take note, ang punot dulo ng problema natin sa mundo ngayon, isang salita lang, disobedience. Tanong, nabigo ba si Jehovah sa kanyang layunin? Hindi.
Ganito ang sagot niya sa Isaiah 55:11. Magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang resulta, kundi talagang gagawin ito ang anumang gusto ko. At siguradong magtatagumpay ito sa dapat nitong isakatuparan. Kaya, anong ginawa ni Jehovah? Kaagad niyang inihula ang solusyon. Ayon sa NSS 3:15, merong binhi na lilitaw upang durugin ang ulo ng dyablo. Ang binhi ay ang anak ng Diyos. Nang lumitaw ang binhi noong 29 CE, tinuruan niya ang mga taong manalangin. Dumating nawa ang kaharian mo. Thy kingdom come. Matthew 6:10. Mula noon, ipinangaral ni Jesus sa bahay-bahay ang solusyon. Kaharian ng Diyos. Ayon sa Matthew 4:17, nag-house to house siya at sinabi sa mga tao. Basahin natin ang Matthew 4:17. Ang sabi, magsisi kayo dahil ang kaharian ng Diyos malapit na. Noong 33 CE, ipinangaral ni Jesus, malapit na. Pero ngayon, nasa last 2 minutes na tayo. Ang mga pangyayari sa kasalukuyan ang nagpapatunay nito. Kaya yung 4 na sunod-sunod na mga tekstong babasahin natin, kahindik-hindik na mga pangyayari ito. Madugo. Wala pang nangyaring ganito sa kasaysayan at ang sabi ng Panginoon Hesus, hindi na ito uulitin. Tama yung kasabihan, kapag puno na ang salop, kinakalos. 6,000 taon nang nagtitiis si Jehovah at tayo naman mga saksi ni Jehovah, 100 taon nang nangangaral mula noong 1914. Sa uling 4 na tekstong babasahin natin, kakalusin ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Dahil ito ay self-explanatory, hindi ko na masyadong elaborate. Subaybayan ninyo, ayon sa Biblia, pagkatapos igapos si Satanas, ganito ang gagawin niya sa lahat ng gobyerno sa lupa. Daniel 2:44. Ang sabi rito, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit magtatatag ng isang kaharian na hindi magwawakas kailanman. Dudurugin ito. Wawakasan ang lahat ng kahariang iyon, at ito lang ang mananatili magpakailanman. Alam ba natin kung gaano karami ang mapupuksa sa Armageddon pagkatapos durugin ang mga gobyerno ng tao? Ito ang salaysay ng Jeremias 25:33. Ang sabi, at ang mapapatay ni Jehovah sa araw na iyon mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Hindi sila hahagulgulan, titipunin o ililibing. Magiging gaya sila ng dumi sa ibabaw ng lupa. Upang hindi panganib sa kalusugan ng mga survivor na JW at ng 7 milyong Bible study na ang ilan kasama natin ngayon, kung sila'y magpapabautismo, sana bago ang Armageddon, ito ang gagamitin niya. Gagamitin niya ang mga ibon. Bakit? Basahin natin ang Apokalipsis 19:17-18. Nakita ko rin ang isang anghel na nasa sinag ng araw. Sumigaw siya ng malakas at nagsasabi sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa impapawid. Halika kayo rito. Magtipon kayo sa malaking handaan ng Diyos.
para makain ninyo ang laman ng mga hari, laman ng mga komandante ng militar, at ang laman ng malalakas na tao, at laman ng mga kabayo, at ng mga nakasakay sa mga ito, at laman ng mga taong malaya, pati ng mga alipin, at ng mga dakila. Kaya, na walang laman, anong matitira? Mga buto. Anong gagawin sa napakaraming natirang buto? Ito ang binabanggit ng Ezekiel 39:15. Kapag may nakitang buto ng tao ang mga naglilibot sa lupa, maglalagay sila ng tanda sa tabi nito at ililibing ito sa lambak ng Hamon Gog ng mga inatasang maglilibing. Tanong, saan tayo kasama? Sa maglilibing o ililibing? Oo, ganyan naka-outline sa Biblia kung paano kokontrolin ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Tayong mga saksi ni Jehovah, sa pangunguna ng alulod ni Jehovah ang tapat at matalinong alipin, 100% tiwalang-tiwala. Matutupad ang mga binasang teksto hanggang sa kaliit-liitang detalye. Ito ang dahilan kung bakit noong 2021, kasagsagan ng pandemya, lockdown. Nagsayos ang governing body ng isang special group. Pinili ng body of elder sa bawat kongregasyon sa buong mundo. Pinuntahan ang mga presidente, prime minister, mga hari, senador, congressman, mayor, hanggang sa mga barangay chairman. Binigyan ng formal letter upang mabasa ang bantayang ano ang kaharian ng Diyos. Noong isang taon, bumalik na tayo sa ating mga Kingdom Hall. Buwan ng September 2023, muling inulit. House to house, face to face, meron tayong special campaign. Bawat tao binigyan ng magazine ano ang kaharian ng Diyos. Visual aid number 9. Oo. Sa bantayang binanggit, ipinaliwanag under control ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Babaligtarin ni Jehovah. Sa artwork na ating nakikita, mababasa sa bantayang ito, isang magandang mundo, malapit na. Perpektong kalusugan, kapayapaan at katiwasayan, makabuluhang trabaho, isang malinis na kapaligiran. Suma total, visual aid, number 10. Ano nakalagay dyan sa ating artwork? All suffering soon to end. Wala ng climate change, global boiling at mga digmaan. Enjoy peaceful life on earth forever. From paradise lost to paradise regained. Tanong, nandun ba tayo? Anong dapat nating gawin upang matamasa ang mga pagpapalang ito? Huwag nating ulitin ang ginawa ni Adan at Eva, disobedience. Salamat sa visual aid. Kaya ngayon ang panahon, sabi ng outline, ipakitang iniibig natin ang paraan ng pamamahala ni Jehovah. Tandaan natin, gaya ng iniling kay Adan, hindi tayo inihilingan ng mabigat. Habang iniintay ang Armageddon, kung ano man ang pinagkakaabalaan natin para sa ating personal na kabuhayan, ituloy natin. Pero ilagay natin sa unaan ang tatlong bagay. Ito ang priority natin. Number 1, dumalo ng regular sa Kingdom Hall. Number 2, ikapit ang natutuan. Number 3, ipangaral ito sa house to house. Ulitin ko, dumalo ng regular sa Kingdom Hall, ikapit ang natutuan, ipangaral sa house to house. Tapos na tayo mga kapatid. Isang tanong na lang.
Kontrolado pa ba ng Diyos ang mga bagay-bagay? Magandang umaga.